Nakasanayan ko na ang hindi lumagpas ng alas 8:30 ng gabi kasi parang ang sakit na sa tinga na pabalik-balik yung pag-remind sa aking ina, lalo na kapag may nabalitaan na naman kami sa telebisyon. Pinagbabawalan talaga akong lumagpas o huwag manatili sa labas kapag malalim na ang gabi. Kadalasan silang nakikita tuwing gabi, lalo na kapag ikaw ay nag-iisa sa mga lugar na hindi masyadong matao at tahimik. Wala silang ulo kasi ayon sa kwento, pinugutan sila ng mga sundalong Hapon maging ng mga Pilipinong gerilya noong World War II. May isang kwento tungkol sa Headless Priest sa mismo naming barangay na nakakuha ng aking pansin. Isang gabi raw ay may gumagalang dalawang kaming kakaibigang babae sa loob ng kanilang school campus. Isa itong religious school dahil pagmamay-ari ito ng isang pari noong colonization period. Hoy girl! Ang pogi talaga ni Juan kanina sa pageant. Hea! Ani Laura, Sabi ko na ba, may crush ka sa aking pinsan eh. tugon Ana. Habang naglalakad at nagtatawanan, napansin ni Laura ang isang figura na tila ba ay papalapit sa kanila. Si Laura yung unang nakapansin. Ana! Di ba tapos na ang Nobyembre? Ba't may horror costume pa? Ha? Di makapaniwalang sabi ni Laura kay Ana. Parang kanina lang nagtatawanan at ngayon napalitan na ng takot at kaba. Medyo malabo pero naaninag nila ang papalapit na kung sino man ito. Hindi pinansin si Laura dulot ng kaba niya rin ni Ana. Noong unay, hindi nila ito pinansin dahil sa tingin nila ay isang figura lamang ito. Naglalakad papalapit sa kanila. Ngunit ng matagal ay mas naaninag pa nila ito ng mas malinaw at nakitang nakasuot ito ng pangparing kasuotan. Laura, panito yung nabalitaan ko sa TV. Utal na sagot ni Ana sa kaibigan. Ilang sandali pa ay nagsisigaw ang kanyang kaibigan, tsaka itinuro ang figurang palapit sa kanila at wala itong ulo. OMG, Ana! Halos mangiyak-ngiyak na pagkasabi ni Laura sa harap ng figura. Hindi magawang tumakbo agad ng dalawa hanggang sa napansin pa nila na parang may hawak itong isang bagay sa kaliwang kamay nito. Walang iba kundi ang ulo mismo ng pari. Mas lalo pa itong lumapit sa kanila hanggang sa nagawa na nilang tumakbo palayo. At nang nasa malayo na ang dalawa, ay tumingin muli sila sa kanilang likuran at nakita nilang walang sinuman ang naroon.